Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angela Janagner at welcome po sa aking 365 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo Seminar Edition. At ngayong araw po ay August 21, 2025 at ang topic po natin ngayong araw ay Reconciliation. Nagbalikan na ba kayo? And yung scripture po natin ngayong araw is 2 Corinthians chapter 5 verse 18 to 19. And yung sabi po dito sa ating concept na reconciliation is God's gracious act of removing enmity and restoring fellowship between sinful humanity and Himself. Because of our sin, we stood as enemies of God, deserving His holy wrath. Yet, through Christ's atoning death, God initiated peace. This conciliation is not mutual compromise, but a divine gift secured by the blood of His Son. Through Christ, we are not only restored to God, but also called to live peace with others and to proclaim this ministry of reconciliation to the world. And yung sabi po dito sa ating scripture na 2 Corinthians chapter 5 verse 18 to 19, all this is from God who reconciled us to Himself through Christ and give us the ministry of reconciliation, that God was reconciling the world to Himself in Christ, not counting people's sin against them, and He has committed to us the message of reconciliation. And yung teaching number 1 po natin, sabi po dito, we are reconciled to God through Christ. Sabi po dito na sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, tayo ay na-reconciled sa ating Panginoong Diyos na pinatawag yung mga kasalanan niya, mga kasalanan natin na tayo talagang sinful humanity. Nireconcile tayo ng ating Panginoong Hesukristo para sa ating Panginoong Diyos na matanggap tayo ng kanyang Ama. And teaching number 2, we ought to pursue reconciliation with others. Sabi po dito na, i-apply po natin sa life natin na, sabi nga po dito na, ni-restore tayo ng ating Panginoong Diyos, but we also called to live at peace with others and to proclaim this ministry of reconciliation sa buong mundo. And teaching number 3, we have been entrusted with the ministry of reconciliation. Sabi po dito na tayo po ay dapat magkaroon ng trusted talaga natin yung mga ministry with the ministry of reconciliation, na tayo talaga ay namumuhay na ng walang kasalanan dahil sa ating Panginoong Hesukristo. And application number 1, imagine life with a clear conscience. Sabi naman po dito na apply po natin sa sarili natin or sa life natin na patuloy po tayong mag-imagine na yung life natin talaga ay magkaroon ng clear na nakikita natin sa life natin. And application number 2, identify the people whom you are in conflict. Sabi po dito na apply po natin sa sarili natin na kilalanin natin yung mga tao na nakakasama natin, na kung sino ba talaga sila, kung whom you are in conflict. And application number 3, initiate a talk with goal of reconciliation. Sabi naman po dito na apply po natin sa sarili natin or sa life natin na pag tayo po ay makikipag-usap, lagi po natin initiate na mag-usap tayo na may goal na tayo ay babalik sa ating Panginoong Diyos, na tayo ay aalisin natin yung mga sinful humanity natin sa sarili natin and pag-uusapan yung goal na magkaroon ng reconciliation sa life natin. And dahil lang po ngayong araw, maraming salamat. God bless.